magkakaroon ng alignment ng mga alliances yan, no, in preparation for the 2028 election. So, alarming siya kung sino man yung magiging endorso ng ating Pangulo. Mukhang matatalo kapag hindi nag-improve yung performance at trust rating ng Pangulo in the coming months. Naku, yan na nga ho ba sinasabi natin? Lame duck president na itong si Marcos Jr. pagpasok ng 2026. Actually, 2025 pa lang, lame duck president na siya eh. Doon pa lang ho sa naging resulta ng 2025 midterm election, talagang makikita na ng ating mga kababayan na wala na talagang bitaw itong presidente na to. Lalo na ngayong lumabas itong issue ng mga maanumalyang flood control project. At meron hong banat dyan itong si Auntie Claire, nako papasadahan ho natin yan. At itong si Father Flavi, nako meron ho siyang banat sa mga DDS. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga, umpisan ho natin ang ating talakayan dito kay Auntie Claire, ha? Na kung saan bumanat ho itong isa sa mga tuta nitong si Marcos Jr. at kanyang banat na so 4 months marami nang nangyari, pero sa 6 na taon noong nakaraang administrasyon ang dami ng inaming ghost project. Anong inamin? Walang inaaming ghost project. Ang maraming ghost project, itong administrasyon na to, sandamukal na ghost project diyan sa Bulacan 1st District Engineering Office, di ba? Hindi yung mga proyektong nadidiscover ngayon na ghost project, inumpisahan dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. At kung sakaling maraming ghost project nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sigurado ho tayo maghahalong balat sa tinalupan dyan. Nung panahon ni Tatay Digong, ang mga congressman ika nga namayat dahil hindi ho nila nagagawa yung mga pinaggagawa nila ngayong mga panahon na to. Sa 4 na buwan naiinip, paano yung 6 na taon na walang nangyari? Pananagutan. Anong pananagutan? Pambihira. Kung merong kailangang sagutin ng magdang administrasyon, sa tindi ng saltik ng mga amo mo, bago unahin yung mga maanumalyang flood control project, naglabasan na yung mga ebidensya kung meron mang anomalya na nangyari noong panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sigurado ho tayo dito mga kababayan, wala ho. Wala ho silang ebidensya na makapagtuturo na maraming anomalya ang nangyari sa panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang problema dito ito ho mga kababayan. Ang nagbulgar, ito ho talaga. Si Marcos Jr. naman ho talaga ang nagbulgar nung 5,500 flood control nung kanyang SONA nung 2023 ay 2024, di ba? Binida niya 5,500 flood control na ang nagagawa ng kanyang administrasyon. Yung 5,500 flood control kanino niya ba ikinikredit yun? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ba? Hindi, sa kanya. Maya-maya, anong nangyari? Umulan pagkatapos ng kanyang SONA. Anong nangyari? Lubog ang buong Metro Manila. Ngayon ho mga kababayan, gumasta ang sambayan ng Pilipino ng 1.5 billion peso kada araw sa nakalipas na 3 taon. Sa nakalipas na 3 taon talagang bilyon ho ang ginagasta natin dito sa mga maanumalyang flood control project na to. 1.5 billion peso kada araw ho. Hindi ho galing sa atin yan. Yung privilege speech din nitong si Joel Villanueva. Siya ho ay yung kanyang speech noong lubog ang Bulacan, doon ho unang lumabas yung 1.5 billion peso kada araw na winawaldas ng administrasyon nitong si Marcos Jr. para sa mga flood control projects na hindi gumagana. Ngayon, sinong may kasalanan dito sa napakatinding mga mangyayaring baha sa mga susunod na buwan? Kasi yan ang sigurado natin dito sa PH Update. Yung damage na ginawa ng administrasyon na to ni Marcos Jr., mararamdaman ho yan pagkalipas nitong si Vice President Sara Duterte at ang susunod na presidente. Kasi matindi ho talaga ang damage na ginawa nitong bangag na to, hindi lang ho sa mga infrastruktura, sa ating ekonomiya, sa kalagayan ng safety sa ating bansa. Talaga hong ginibahon itong si Marcos Jr. ang Pilipinas. Ganon ho katindi.
Ngayon, sige, siyempre wala pang bagyo. Ika nga, wala pang ulan. Wala pang malalakas na hangin. Wala pang magre-remind sa sambayan ng Pilipino kung gaano katindi ang ginawang panggigiba nitong mga adik na to sa Pilipinas. Pero once na humampas na sa atin ang kauna-unahang bagyo nitong 2026, mariremind na naman ang ating mga kababayan kung gaano kawalang kwenta itong presidente na to. Kaya ang atin ho dito mga kababayan, pag meron ho kayong nakitang post na kagaya nito, i-share nyo ho at magkomento ho kayo para makita ng sambay ng Pilipino at ng Malacanang na marami nang hindi natutuwa sa mga pinaggagawa nila. Di ba? Mantakin mo, ang issue 1.5 billion kada araw na winawaldas para dito sa mga flood control na to. Noong 2025, siguro ngayon 2026, medyo maglelelo na sila dahil ika nga nabisto na yung pandarambong na ginagawa nila sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Doon sa nakalipas na 3 taon, especially nung 2024 at nakalipas na 2025, talagang matindi ho ang pagnanakaw na ginagawa. Kaya, di ba, mali-maletang pera ang dinideliver. Di umano, pasi dito kay Appropriation Chairperson Saldico, dito kay Martin Romualdez, at dito kay Marcos Jr. 1.5 billion kada araw ang ginagasta dyan sa mga flood control na yan. Kaya hindi ko katakataka kung meron man silang i-deliver na ganong kalaking halaga sa mga bahay nitong mga magpinsan na to dyan sa Forbes Park. At ngayon naman ho mga kababayan, sagutin naman ho natin itong si Father. Meron ho siyang inaanyayahan niya daw ho yung mga DDS. Pakinggan natin to, game. Nakikiusap kahit isa o dalawa, isang araw na imaanyayahan akong DDS na halika, mag-usap tayo, pagnilayan natin, no? Anong pagmimilayan natin? Yung Kanto Gaming? Yung pinapanood mo, Brad? Yung sinusubaybayan mong page? Meron ho tayo nakitang post na kung saan kinukumpara itong bangag na pari na to, bangag noon, pero ngayon bangag na lang siya sa pagsuporta sa mga bangag. Yun na lang ang kinababangagan. Pero dati talagang bangag yan, sa nagpapagulong ho ng bato dati yan. Dati. Pero ngayon, ang pinapagulong na lang niya yung pagsuporta niya sa mga bangag. Kinumpara ho yung kinahaharap na problema nitong si Pastor Kibuloy dito sa kahiligan nitong pari na to. Ang problema ho dito ganito. Kaya Pastor Kibuloy, may halong politika. Okay? Kaya Pastor Kibuloy, yung mga witness na iprinisinta, kung hihimayin yung kanilang mga testimonya, talaga namang inareglo. Yung kay Pastor Kibuloy, wala na ang kaso, patay na ang kaso, binuhay pa nila para madispatcha siya at para mapatigil yung isa sa mga matindi kong sumuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit ano-ano pa yan, kahit ano-ano pa yan mga kababayan, ang nangyayari kay Pastor Kibuloy, konektado sa mga Duterte. Kaso itong kay Father Flavi iba Yung kay Father Flavi ho, official Facebook page na naka-follow sa Kanto Gaming. At yung content ng Kanto Gaming na yon walang ginagawa kundi puro kakantuhan. 'Di ba? Yun ang pinapalo niya. Si Pastor Kibuloy ba nakapalo diyan? Oo, meron siyang kaso. At yung kaso niya mabibigat kung ating maririnig. Pero kung susuriin at talagang makikita ang ebidensya, lalo na magpipresenta si Risa Hontiveros alias Amanda, anak ng toko. Asan na si alias Rene? Pambihira. Nag-atrasan na ho yung mga yan. Yung mga affidavit nila, yung ginawa nilang affidavit para dito kay Risa Hontiveros, binawi na ho nila sa video pa. Yung sigurong alias Amanda, yung mga testimonya yun noon, sobrang hina na kung saan kung pares lang talaga ang panahon ngayon, matagal na kong nakalaya ang si Pastor Kibuloy. Pero ang nangyayari dito mga kababayan, dahil nga naman pagka nakalaya yan, lalo na mag-2028 election, at nakita naman ho na ng sambay ng Pilipino, kahit na nakakulong yan, talagang yung pagsuporta sa Duterte at sa mga advokasya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang napakatindi. Sa mga taga-suporta ni Tatay Digong, kahit paano ho natin tingnan, sa mga sumusuporta at nagmamahal sa mga Duterte,
Yan hong si Pastor Kibuloy, isa sa mga ika nga talagang nagsakripisyo. Nagsasakripisyo mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Di ba? Sa kanyang pagsuporta, ang network, ang KOJC, lahat ho ng konektado sa kanya, talagang kung pwedeng gibain ng administrasyon na to, gagawin ho nila. Pambira. Jose Maria College, anong kinalaman nun doon sa inahanap nila? Maghuhukay ka doon kasi may heartbeat. Ganon ho katindi. At yung peklat, yung sugat na ginawa netong administrasyon na to diyan sa mga kababayan nating miyembro ng KOJC, talaga ho napakatindi niyan. Hindi ho basta-basta maghihilom yan. At hindi ho natin, kung tayo tatanungin, kailangan pagbayaran ng mga gumawa doon sa mga kalapastanganan na yun diyan sa mga kababayan nating miyembro ng KOJC. At sa panahon itong si Vice President Sara Duterte, sana magkahustisya. Yung ginawang pananakit, pambabalya, di ba, pananakot, trauma, inahatid nung ginawa nitong si Marcos Jr. diyan sa mga kababayan natin na yan, na miyembro ng KOJC. Ayun na mga kababayan, re-rekta na ho tayo. Tutuloy na si Father Flavi. Ibang natin yung troll farm at yung mga namamahala nito. Ito, ibang level to ng hypocrisy, no? Yung simbahan, patuloy na aabot. Yan ang problema. Kinakaladkad mo ang simbahan sa mga kabalbalan mo, Father. Walang kinalaman ng simbahan dyan sa mga kalokohan mo na yan. Kaya pagka ikaw, nakita ka nakafollow doon sa Kanto Gaming, pati yung mga matitinong pare, hindi yung natin linalahat, ha? Meron hong matinong pare, meron hong mahuhusay niyan ng mga ika nga yung talagang pinaninindigan nila ang pagiging pare nila. Hindi tayo pare. Kung isa o dalawang beses, may nakita tayong post na kumikembot o kung ano pa, walang problema kasi hindi naman ako pare. Napadaan sa feeds ko yan. Aksidente, na-follow ko, walang problema. Bakit? Hindi naman ako pare eh. Anong magagawa ko? Dumaan. Pero kung ikaw pare, kaya nga pare, kumbaga, para doon sa mga dumidepensa na lalaki pa rin naman siya, kesyo ganito, kesyo ganyan. Mali, hindi ganoon. Kaya ka nga nagpare, kasi yung tawag ng laman, ika nga yan yung unang pinagtagumpayan sa pagpasok mo bilang pare. Di nyo naman alam, huwag kayong magbida-bida. Nagasyo, lalaki pa rin naman siya. Ano to ka? Hindi ganun yun. Kaya karamihan ng mga nag-ano, hindi naman sa karamihan ng mga nagpapare, parang medyo malambot. Etong si Father Flavi matigas pa rin wala na. Hindi ganun ho yun. Di ba? Yun ang una mong pagtatagumpayan sa pagpasok dyan sa seminaryo. Yung tawag ng laman, ika nga, di ba? Mapagtagumpayan mo yan. Bumigay ito dyan. Dumaan sa feeds niya yung kumikending na babae. Ngayon, nakita niya yung follow. Na-follow niya, aksidente, di ba? Pero kung hindi ka pare, naka-follow ka dyan, anak ng toko, siguro talagang barakong-barako ka. At talagang mahilig ka sa mga kumikending, di ba? Ano na lang, mag-unfollow ka na lang, Father, huwag na natin palakihin yung issue. Wala namang problema yan. Kung talagang hilig mo yan, wala tayong magagawa dyan. Lipat po tayo dito kay, noon pa man po pala, yung MOU na yan, i-release na yan nitong si yumaong dating senadora Miriam Defensor, ang presidente na hindi nakamtan ng sambayan ng Pilipino, na kung sakaling ito naging presidente natin, sa tingin na ho natin, ganito ba kalagayan ng Pilipinas? Sa tingin ho natin, ganito pa rin. Kasi, una sa lahat, noong mga panahon na yun, yung mga komunista, mainstream media, Amerika, pagka hindi talaga nagpapakaaso sa mga Amerikano ang presidente noong mga panahon na yun, dalawang bagay lang mangyayari: magugurgur ka o matatanggal ka. Malamang sa malamang kung talagang kahit na anong husay mo pa, pagka trinabaho ka ng Amerika, ngayon na lang hindi nangyayari yan. Nahihirapan sila, lalo na kasi mulat ng sambayan ng Pilipino at merong mainstream media. Pero nung panahon nitong si FBR at nitong si Miriam, sila naglalaban na tanon, kung di tayo nagkakamali. Talagang bata ng mga Amerikano, itong si FBR. Kaya kahit na panalo na itong si Ma'am Miriam, ganun ho talaga magagawa natin. Yun ang gustong gawin nila kay
dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 national election. Hindi lang ho nangyari dahil nga pagka dinaya ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkakagulo Pilipinas. Ito ang sabi nitong si former Senator Miriam Defensor, diyan sa ano na yan MOOE. MOOE, ilagay na natin sa layman's language, our office expenses. Yeah. Yeah. Ang ating punto dito ay ganito. Bawat buwan, meron kang MOOE. Bakit ngayon, ng additional MOOE kuno, binibigay sa Pasko? Sarado na opisina eh. Tapos, Ako, matindi yan. Tanong natin yan kay Puno. Tanong ho natin yan kay Puno. Bakit sarado na opisina niya, tumatanggap pa rin siya ng MOOE niya. Tanong ho natin doon sa mga congressman na ngayong mga panahon na to, talagang bilib sa kanilang mga ginagawa dyan sa House of Representatives at akala mo kung sinong mga santo't santa. Kaya yung tipong parang di makabasag pinggan. Yung kung titingnan mo, kung papakinggan mo ang pagsasalita nila, hindi ko talaga sila nagnanakaw. Pero meron ho silang kulang-kulang 1 milyon kada buwan na MOOE na hindi liniliquidate via resibo. Voucher lang, sabi nito si Toby Chanko. Bira. isang taon, pag Enero, meron ka ng 2 million for... na for your- MOOE That's ulit. right. I see. That's Very why good. making such a big racket about MOOE. Ilagay na Yun ang problema. Kaya pala ika nga nag-aalburot sitong si Ma'am Miriam dahil talagang problematiko ho yang ano na yan, yang MOOE na yan, di ba? O lumipat na ho tayo dito kay lame duck president. Lagay lang kita dito Anticlear para ma-remind ng ating mga kababayan kung gaano ka kawalang kwentang presidential spokesperson. Siya ho talaga spokesperson ngayon. Sino pa ba, di ba? Siya ho ay spokesperson ngayon. O ito gang. Bagsak ang trust rating ni PBBM sa latest surveys ng SWS at Pulse Asia. Nako. Bakit naman kaya? Kausapin natin ngayon si political analyst Lester Balmatero para sa kanyang mga opinion. si Magandang Lester, gabi po si sa Lester. inyo, Profesor. Apropos ito. Hi Corina, magandang gabi. Pakinggan ho natin kung anong mga punto de vista ng mga eksperto diyan sa approval at trust rating na yan itong singagpa. At Happy New Year. Happy New Year. So Happy New parang Year hindi sa masyadong happy ang Malacanang sa ngayon. Ano po? Dahil po dito sa -3, kung hindi po ako nagkakamali, ang naging rating ngayon, trust rating ni Pangulong BBM. Ano po sa tingin ninyo ang dahilan? Well, yung survey na nilabas ng Pulse Asia, based doon, ang pinaka number one na issue ng mga Pilipino ay yung mataas na presyo ng bilihin. Pero ganito siya, no? Kasi kung titignan mo, yung inflation naman natin, according to our data, nasa 1.6% lang yung inflation. Ibig sabihin bumaba, yan, no? Or nag-ease yung inflation natin this year compared to last year. Ibig sabihin, hindi nararamdaman nung taong bayan yung pagbaba o yung pag-ease ng inflation natin. Pangalawa, mukhang may kulang din doon sa pag-communicate, no, kung ano man yung ginagawa ng gobyerno sa tao. Tsaka tandaan din natin yung Pulse Asia survey, ginawa siya December. So papunta tayo ng Christmas season. Tapos maririnig mo yung mga comments coming from say DTI, no, na kasya yung 500. Mas naramdaman nung taong bayan na na hindi kasya at hindi nila afford, no, yung mga pagkain o handa this coming December. Tapos kasabay pa nun ay yung issues pagdating doon sa graft and corruption. I think nakita nung taong bayan na yung issue ng graft ng corruption ay hindi lang siya issue per se, no, ng corruption. Ang issue ng corruption ay related, no, doon sa kakulangan ng serbisyo para sa taong bayan. Okay, so nakikita po ba ninyo ang medyo kaibang findings sa survey ng SWS at ng Pulse Asia? Ano po ang ibig sabihin nun? Well, yung sa SWS nasa 30% din, no, yung trust rating ng Pangulo. Doon sa Pulse Asia nandoon din nasa roughly 30% din yung trust rating ng Pangulo. Mukhang nagkaiba doon sa
distrust. Kasi yung sa Pulse Asia nangyari siya I think November, no? Yung sa yung sa SWS November siya ginawa. Tapos yung sa Pulse Asia naman ay December siya ginawa. Tingin ko malaking bagay yung pagpasok ng Disyembre papunta doon sa Pasko. Mas lalong naramdaman, no, nung taong bayan yung pagtaas ng presyo ng bilihin. O hindi nila naramdaman, no, yung pag-ease ng inflation, tapos palala pa, no, yung issue ng korupsyon. Tapos mukhang nagkulang yung ating yung Malacanang, no, yung administration doon sa kanilang mga pangako, especially yung mga mananagot doon sa corruption issues. Okay, so is it that alarming? Hindi po ba lahat ng mga pangulo na nasa ganitong estado na sa kanilang termino ay bumababa, but is this lower than expected? Yes, lower than expected Grabe, ito. no? Tapos panahon ito, Ano kasi yan yung tipong ngayong mga panahon na to papasok yung 2026, talagang yung mga survey mamamayagpag na ho yan Diyan na ho, diyan na ho papaldo yung mga survey firm, di ba? Kung magkakaaregluhan, para ho nilang binibenta ang opinion, reaksyon o pananaw ng sambayan ng Pilipino dito sa mga walang yang adik na to. Kaya naman, para dito sa mga survey firm na to, dahil tayo ay naniniwala, ngayon na yung panahon na talagang marami na hong maglalabas ang mga survey, especially yung presidential survey. Naku, mainit yan. Diba? Mainit na mainit ho yan at sigurado ho tayo ang mamamayagpag dyan. Itong si Vice President Sara. Sure ball na ho yan mga kababayan. Magsisurvey pa tayo. Magsisurvey pa ba para sa presidential bet? Mga makakalabang kay BP Sara. Magsisurvey pa ba tayo? Huwag na! Pagsasayang pa kayo ng oras. Survey nyo na lang yung trust rating at approval rating ni Marcos Jr. Kung satisfied ba ang sambayan ng Pilipino sa sa lansan ng administrasyon sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Yan lang survey natin. Pero presidential, sayang lang pera nyo dyan. Tatanong kayo, halimbawa, kukuha kayo ng 3,000 makikipag-participate dyan sa survey na yan. O tatanungin nyo, sino gusto yung maging presidente? O yung 2,800, sasabihin nila si BP Sara. Next month, ganun. Imagine niyo na lang mga kababayan, since day one ng administrasyon itong si Marcos Jr., nagtatanong ho sila kung sino ang gusto nilang maging presidente sa 2028. Apat na taon na nakakalipas, iisa pa rin ang sagot ng sambayan ng Pilipino. Nag-impeachment na sila lahat-lahat, si BP Sara pa rin ang gustong maging presidente ng ating mga kababayan. Paano yun? Ang gagawin natin doon? Diba? Sasayang lang kayo ng oras dyan. Kung ako sa inyo, pagpukusan nyo na lang yung mga bagay-bagay na kung saan talagang makakatulong kayo. Kunyari, yung pagdating sa trabaho. Sang-ayon ba kayo sa pagtalakay ng pagtulong ng pamahalaan para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan? Yung mga meron ba, nararamdaman nyo ba ang pamumuno ng sang-ading na presidente? Kung yung mga ganong klaseng tanong. Pero yung pagiging presidente, day one pa lang nagsasurvey na tayo. Dapit hapon ng administrasyon na to, Sara Duterte pa rin ang gusto maging presidente ng mga Pilipino. Yung huling ganito na negative ay panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, no? So alarming siya in a sense that baka pwede, kasi mukhang papasok na siya, no? Baka pumasok siya doon sa pagiging lame duck presidency, no? At kapag ka lame duck presidency ka, yung mga panukala, mga batas, mga policies, mga programa na nais mong i-push, posibleng hindi completely magawa. Pangalawa, dahil papasok na rin tayo doon sa election season. Tingin ko this coming year, no, itong taon na to, 2026, magkakaroon ng alignment ng mga alliances yan, no, in preparation for the 2028 election. So, alarming siya kung sino man yung magiging endorso ng ating Pangulo. Mukhang matatalo kapag hindi nag-improve yung performance at trust rating ng Pangulo in the coming months. Paano naman kaya siya makakabawi, Prof? Okay. Dalawang bagay, no? Kasi yung, sabi ko nga, yung main issue ng mga Pilipino. Yan pinaka gusto kong gusto kong malaman kung meron pa bawi itong si Marcos Jr. Kasi base sa ating nakikita, wala ho siyang bawi. Kahit paano natin pagbalik-balik ta rin ng ating bolang kristal, hindi ho makakabawi itong si Marcos Jr. Una sa lahat, wasted ho siya . Ika nga bangag ho siya.
wala ho siya sa tamang kaisipan. Paano babawiin niya? Babawiin niya yung tama niya kung paano pataasin ulit. Yun lang ang mababawi niya. Pero pagdating sa pagiging presidente niya at ika nga para mabawi ang tiwala na sambahin ng Pilipino, malabo kong mangyari yan. Paano mo babawiin kung bangag ka, maya't maya nagpupulburon ka? Paano mo babawiin kung ikaw mismo pala ang problema, di ba? Paano ka babawi? Kung yung hinahanap na may sala ng sambayan ng Pilipino sa lahat ng isyong kinahaharap natin na to, yung palang nasa Malacanang ang problema. Di ba? Wala sa district engineer, wala sa contractor. Okay, bigay natin yung ilang porsyento ng problema sa kanila. Pero yung bulto, ika nga, yung lubid natatapos sa lahat ng kahaba-haba ng prosesyon, ika nga, sa Malacanang din pala tuloy natin. Hindi ko talaga makakabawi. Di ba? Sa haba-haba ng prosesyon, sa Malacanang din ang ating tuloy. Sa ayaw at sa gusto nila. Okay, kagaya kay Pizarro, sa kahaba-haba ng impeachment at posisyon sa paninira sa kanya, presidente pa rin ang bagsak niya. Yan ang katotohanan at yan ang realidad na hindi matanggap ng mga siraulo sa pamahalaan. Ay kagutuman at yung mataas na presyo ng bilihin at yung corruption issues, no. Pero kung titignan natin, kahit nag-ease yung ating inflation, hindi siya naramdaman ng taong bayan. So I guess kailangan gumawa pa ng mga programa yung ating kasalukuyang administrasyon kung saan mas mararamdaman ng taong bayan yung na maabot, no, yung mga presyo ng mga bilihin. That's number one. Number two, yung issue Ang gustong maramdaman lang ngayong mga panahon na to, yung tama nila dyan sa Malacanang Pero yung trabaho, walang mararamdaman. Kami, ramdam namin yung tama nila, ang lakas ng tama. Kundi ba naman malakas ang tama ho nila, mga kababayan? Di ba? Ito ganito. Pagka ikaw, merong 10 na trust rating o approval rating, meron kang G's. Nagpapanik ka na yan Pero dahil sa kabangagan nila, pinagkikibit balikat lang ho nila yung negative 3 na trust rating. Akala ko kasi nila, lahat madadaan nila sa suhol, lahat madadaan nila sa pera. Lahat ng survey firm, hawak nila sa kamay nila. Yan ang nasa utak ng mga taga-Malacanang. Palsisya. Naku, kaya nating aregluhin yan. Diba? SWS, sino bang amo dyan? Sino ba? Tawagan mo nga boss dyan. Ganyan sila dyan Tipong, yung sila, paandating sa kanila, para silang mga Diyos. Yung kaya nilang paikutin lahat ng Pilipino sa kanilang mga palad. Yung mga survey firm na yan, ipawang mga numero lang yan, na pagka tinawagan nila, pwede nilang pabaguhin, pataasin, pababaan. Kaso talagang hindi pwedeng mangyari yun. Kasi paano na lang kung yung mga mismong participant dyan sa mga survey na yan, sila nag-uusap-usap. Anak ng toka, linuloko tayo ng SWS. Diba, nag-uusap-usap tayo, ikaw, Duterte ka, negative 3 trust rating niya. Maya-maya naging positive 50. Malaking kalokohan mo yun. At wala nang tiwala ang sambayan ng Pilipino sa mga survey na to. Sa totoo lang, wala nang tiwala. Diba? Wala nang tiwala. Kasi yung ibang mga survey firm na yan, pinabango ang pangalan ni Marcos Jr. sa nakalipas na 3 taon. Magaling, maganda ang trust at approval rating, mas mataas kay Sara Duterte. Hindi ho yun ang ibinabalita ng kanilang trabaho. Kaya ngayong mga panahon na to, kahit gusto pang trabahuhin ng mga kaibigan nila dyan sa mga survey firm na yan, ang trust rating at approval rating ni Marcos Jr., hindi ho maaari. Bakit? Pag ginawa ho nila yun, sandamukal na mura ang atanggapin nila sa sambayan ng Pilipino. Anong sasabihin ng ating mga kababayan? Langya kayo, Pulse Asia, SWS. Wala kang trabaho, wala kang makain, tapos yung trust rating na si Raulo na yan ay positive 50. Ang walang yakay, linuloko nyo na kami. Hindi ko pwede yun. Dapat, yung survey, akma sa sentimiento ng ating mga kababayan. Hindi lang doon sa survey na kinakandak nila o doon sa mga taong hinihingan nila ng opinyon, pananaw o kung ano man yan, doon sa sentimiento ng ating mga kababayan na nasa social media. Sa ayaw sa gusto nila, kailangan nilang i-konsidera ang sentimiento ng ating mga kababayan na nasa social media. Issue ng corruption, malaking issue kasi ito Pero tingin ng taong bayan, hindi sapat
Hindi pa rin sapat yung ginagawa ng Pangulo natin at ng administrasyon para panagutin yung mga nagkasala dito sa korupsyon nito. Pangatlo, dahil perception din yung usapin ng performance at ng trust, kailangan magtrabaho yung mga secretaries ng Pangulo para ipaalam sa taong bayan kung ano yung ginagawa ng taong bayan. I think very limited kasi yung mga officials natin na nagpo-provide ng information sa taong bayan. You have the DPWH Secretary, tapos si Secretary Gatchalian ng DSWD. Oo. Sila pa lang yung medyo active sa social media to communicate kung ano yung ginagawa ng mga departamento nila. So I guess more bukod doon sa kailangan maramdaman ng taong bayan, kailangan yung perception through communication, social media and so on, kailangan ma-deliver din siya sa taong bayan. So, sa palagi po ba ninyo kaya medyo tumaas ang ratings ni VP Sara ay dahil siya lamang ang nakakapagdeklara pa lang ng malamang na intensyong tumakbo bilang Pangulo? Yes, yan yung isang reason. Pero tingin ko kasi, yung Vice President naman kasi, kadalasan insulated siya doon sa performance ng administration. Because yung Correct. Vice President, hindi naman siya part ng government. So lahat ng problema ng taong bayan, say pagkain, kagutuman, mataas na presyo ng bilihin, trabaho, tas ito ay korupsyon, laging makokonect mo siya doon sa present. Ewan ba natin kasi pwede naman siya mag-resign na, pwede naman siya magpahinga na. Ano pong ginagawa ni Bangag dyan sa Malacanang? Kung di mo kaya, bitawan mo na. Huwag mong ipilit. Diba? Kung di mo kaya, anong natawa, kung pinipilit mo lang talaga, hindi ka talaga magtatagal dyan. Siya ba kasi ayaw sa gusto pala niya, aalis na siya. Babay na lang. Administration doon sa presidente. Kaya to some extent insulated yung vice president natin. Tapos yung karamihan pa ng issues ngayon talagang dumediretso doon sa presidente. Mukhang hindi na masyado na pag-uusapan yung ilang mga issues, corruption issues related to the vice president. Pero tingnan natin, tingin ko this coming February or March mayroong movement para possibly mag-file ulit ng impeachment complaint against VP Sara. At kapag lumabas ang mga testimonya, ang mga ebidensya, baka bumaba ulit. Ano po? Correct. Opo, last question. Ano po ang inyong political outlook sa 2026? Iba ho yan eh. Yun sigurong survey na lumabas dati na kung saan nag-impeachment, bumaba yung survey niya. Hindi ho yun dahil sa impeachment. Para sa akin ito, ano ko lang naman to, ang aking payak na pagbasa sa kartada. Di ba? Ang naging dahilan doon, doon siya nangyaring Tuadcom hearing. Nakalaunan, na-realize ng sambayan ng Pilipino, puro kabalbalan palang ginagawa ng mga congressman na yun. Hindi ho yun, hindi yung pagbaba ng bahagyang pagbaba ng kanyang approval rating at trust rating dala nung walang humpay na panggigiba na ginawa ng House of Representatives. Yung impeachment ano na yun, kumbaga panghuling portion na yun, yun yung final step para talagang nagpatiwakal itong mga congressman na to sa paninira kay VP Sara. Walang kinalaman yung impeachment. At dito sa panibagong isasampang impeachment, sa tingin ko, imbis na makasamayan kay VP Sara, lalo pang makakapagpataas sa kanyang approval at trust rating. Bakit? Una sa lahat, mapag-uusapan yung issue na bakit siya ang gustong tanggalin gayong yung mga magnanakaw sa Malacanang hindi man lamang masampahan o maimbestigahan sa kanilang mga kapalpakan na ginagawa. Diba? Bakit si VP Sara? Merong impeachment. Yung magpinsan, walang ethics complaint, walang impeachment complaint. Kay Marcos Jr., impeachment complaint. Wala. Nasaan? Wala. Sa kabila ng pagturo sa kanya ng isa sa mga dinidelibera ng pera ng appropriation chairperson. Betrayal of public trust. Anak ng toka, pinagkatiwalaan ka sa napakatinding mandato na ikaw talagang kung sakaling merong gumawa ng kapalpakan sa bansa, talagang pananagutin mo. Ngayon, yung speaker mo na pinsan, nung nagdaang kongreso, talagang kitang-kita ang kanyang mga kapalpakan at wala tayong nakikitang aksyon sa kanyang administrasyon. Di ba?
yung issue na nasa tama ba siyang katinoan, wala pa rin ho tayong alam dyan. Di ho natin malaman kung talagang totoo nga bang nagpupulburon siya o hindi. Mismong kapatid pa niya nagsabi, doon sa rally ng INC, na addict si Marcos Jr. Betrayal of public trust. Wala nang tiwala sa bayan ng Pilipino sa kanya Medyo mas magiging magulo, maanghang. Ito ba ang panahon ng pagpili na kung kanino aalyansa ang mga politiko? Tingin ko mangyayari yan ngayon Pero tingin ko mas magdi-deep pa yung ating polarization, yung political polarization this year. Number one, dahil yung mga kakampi ng administrasyon sigurado ay gagawa ng mga aksyon laban sa kay VP Sara. That's number one. Number two, yung realignment ng alliances. Kung yung nakaraang taon may mga ilang pang politiko na hindi sigurado kung saan sila papanig, tingin ko may unti-unti ng mabubuong mga alyansa this year. Magiging malinaw na kung nasaan sila nakapanig in preparation for the 2028 election. So, tingin ko mas lalong titindi yung divide sa politika natin this year. Maraming salamat po sa inyong oras. Ayun na nga mga kababayan, magkakaalaman na, nga magkakatanggalan na ng salawal dyan sa mga politiko kung kanino sila papanig. At kung ikaw politiko ngayong mga panahon na to, talagang gusto mong sabagay, mga Duterte ngayon, wala na ho silang pakialam doon sa mga mga political butterfly. Kilala na lang ho natin ngayon kung sino yung mapagkakatiwalaan, yung mga nanahimik na habang ginigiba si VP Sara, ini-impeach siya, yung mas talagang pinili pa na umayon sa mga siraulo at may saltik dyan sa House of Representatives at Malacanang. Kilala na ho natin yung mga yan. Kaya naman, kung sakaling maglipatan sila kay VP Sara, may kalalagyan yan sa atin. Kaya hindi ho natin palalampasin yung natukuha nung ini-impeach si VP Sara na nanahimik kayo. Noong, di ba, pinatayan ng ilaw diyan sa House of Representatives, itong si Atty. Zulaika na nandun si VP Sara, hindi man lamang kayo nagsalita ngayon. DDS kayo kagad. Siraulo to mga. Maraming salamat to mga kabayan man.